Ito pa, speaking of baliktaran, tignan ninyo, mga kababayan, may malaking kakaharapin si Leandro Libeste ngayon. Yung mga staff ni Cabral, kumanta na. Mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, 'di ba? Bakit nga ba napunta kay Cabral, ay kay Leandro Libeste, itong mga files ni Cabral? Nako, mga kababayan, according sa nakarating sa akin, pumunta daw itong si Cabral, ay si Libeste sa opisina ni Cabral. Nagwawala doon ang aso. Parang nagkarabis. Yung pusa kasi nasuspended ng 90 days so 3 months siyang wala. Yung pusa hindi na nangangalmo, tahimik na, nagbula-bula na yung bunganga, nagkarabis sa kakalaro ng ML. Yung aso naman ngayon, pumunta sa opisina ni Cabral, may kasamang mga staff, nagdala ng IT, pilit na inagaw at hinablot kay Cabral itong folder, kaya nahiwa ang daliri ni Cabral. Naku, mga kababayan, alam nyo ba may kaukulang parusa yung ginawa ni Leandro Libeste? Mga kababayan, inagaw, pinilit na inagaw sa daliri, sa kamay ni Cabral itong files. So anong power niya? Anong power ni Libeste? Ba't niya kukunin? Mga kababayan, kaya yung daliri ni Cabral ang laki ng hiwa. Yun yung rason, mga kababayan, na pwede si Cabral idiin ngayon sa pagpapakamatay si Libeste, sa pagkakamatay ni Cabral. Hindi tatalon sa bangin si Cabral kung hindi tinakot ni Libeste. Mga kababayan, may possibility ngayon na si Libeste ang pagtumbukan ng dahilan kung bakit tumalon si Cabral sa bangin. Naku po, mga kababayan. Ito po. Pakinggan nyo mga kababayan. Ito po, News 5. Yung ginawa ng kongresista, ang pagpunta niya sa tanggapan ng DPWH, nakunan pa ng CCTV. Live mula sa TV5 Media Center, nakunan sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nakita sa kuha ng CCTV. September 4 na nagpunta itong si Batangas 1st District Congressman Leandro Libiste doon sa DPWH. At bandang alas 5:30 ng araw na yun ay nagpunta ito doon sa opisina ng namayapang si Undersecretary Catalina Cabral. Pagkatapos ito ay nagpunta ito doon sa programming office at kasunod na dyan si Cabral. Bandang alas 6 ng gabi, sabay na ito lumabas ng programming office at makikita doon sa CCTV footage na may hawak ng dokumento itong si Libiste. At parang may pinapaliwanag sa kanya itong si Cabral. At ito raw yung araw na napasa kamay ni Libiste, itong tinatawag na Cabral Files. Hinahanap daw ni Libiste kay Cabral yung listahan ng mga mambabatas na may mga insertions at may mga proposals para dun sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff umano ni Cabral, pwersahang kinuha ni Libiste itong mga dokumento mula kay Cabral. Pwersahang kinuha. Kita ninyo, mga kababayan. Sa CCTV footage na may hawak ng dokumento, itong si Libiste. At parang may pinapaliwanag sa kanya itong si Cabral. Ayan. At ito raw yung araw na napasa kamay ni Libiste, itong tinatawag na Cabral Files. Hinahanap daw ni Libiste kay Cabral yung listahan ng mga mambabatas na may mga insertions at may mga proposals para dun sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff umano ni Cabral, pwersahang Ayan. Pwersahang kinuha. Ayan mga kababayan. Naghablutan pa sila niyan. Ayaw ibigay ni Cabral kay Libeste. Ayan, nasugat yung daliri. Sasabihin ninyo ngayon, hindi totoo. Kaya mga kababayan, si Cabral syempre, iniingatan niya itong mga files na lumabas kasi pag initan siya ng mga politiko kapag kumalat ito kasi siya lang ang may hawak. Diba? Mga kababayan, ganito. Tayo dyan sa comment section, 2,000 plus kayo, ako mag-isa. Lahat tayo nagkakaisa, magnakaw tayo. Lahat kayo, magnakaw kayo. Ako ang tulay ninyo. Pag ang files na to na hawak ko ay lumabas, sinong babalikan ninyo? Di ba ako? Kaya ngayon si Cabral,
Yun yung rason, di umano, na tumalon at nagpakamatay. Kasi bakit? Nabuburido na ang utak niya. Kasi pag lumabas yung mga files doon ng listahan ng mga nagnakaw at nag-insert na hawak niya, siya ang babalikan. Kaya instead na balikan siya, kasi ilalabas na ni Libeste ito eh. So instead na balikan siya ng mga tao doon sa listahan pag ilabas ni Libeste, nauna na siyang tumalon. 'Di ba? Kita ninyo, si Libeste ang may kasalanan kung bakit si Cabral tumalon. Kasi ganun yan mga kababayan, napakasimpleng example. Halimbawa ako si Cabral, nagnakaw kami ni Ma'am A Wicked Empat. Or ni Sir. Yeah? Nagnakaw kami ni Sir Kenry at ni sino pa? Yung mga nandito sa comment section. Nagnakaw tayo. Nandito si Ma'am Etienne Blue, si Ma'am Dinita Umali, ayan, si Ma'am Patricia Agustin, nagnakaw kami. Tapos lahat ng resibo nila dadaan sa akin kasi sa 1,000 kukupitan ko 200. So may 800 sila bawat isa. So 200 ang kukunin ko. Ngayon, itong mga kasama kong nagnakaw, nagbanta sila sa akin, huwag mong ilabas yan kasi ikaw lang ang may kopya niyan. Pag lumabas yan, ikaw ang babalikan namin. Ang nangyari, mga kababayan, kinuha ni Leandro Libeste. May sugat ang daliri, kaya nagsalita itong mga staff ni Cabral. Si Cabral ngayon, nung lumabas itong kopya ng listahan ng mga nagnanakaw, naburido ang utak. Kasi bakit? Kapag ito lumabas sa media, isa-isang pangalan ito, babalikan ako nito. So, bago pa man balikan, na-stress ang lola nyo. Stress si Cabral. Hindi na alam kung anong gagawin. Kaya walang ibang naisip kung di tumalon sa bangin. Di ba? Inagawi. Sa pilitang hinablot. Gaganunan daw sila doon sa loob. May CCTV pa. Ang CCTV nakuha doon lang sa hallway. Pero yung mga staff ni Cabral makakapagsalita kung paano at anong ginawa ni Leandro Libeste doon sa opisina. Kinuha pa nga daw yung USB, isinaksak. Kinopya lahat ng hard drive. Kinopya lahat. Nasa USB. Kinopya. Nagdala pa daw itong si Libeste ng IT. Or parang magaling sa computer. Kinopya lahat. Nilagay sa USB. Bukod dun sa files na nakatago. May kinuha siya doon na year 2022, 2023. Panahon ni Digong. Kinuha niya ilang files lang yun doon. Pero hindi lahat. Merong uunting files lang. Kaya nga minsan yung mga pinapakita niya patay na eh. Kasi yung mga old files yon, yung bago, mula 2022 hanggang 2025, hindi niya nakukuha. 24 lang. Diba? Kaya ang may rason kung bakit tumalon itong si Cabral, si Leandro. Na-stress, natakot kasi si Cabral na kapag lumabas yung pangalan ni Pulong, balikan siya ni Pulong. Pag lumabas yung pangalan ni E.S. Bersamin, balikan siya ni Bersamin. Pag lumabas itong pangalan ni Philip Laude na ka-joint account ni Ed Vecchiap, balikan siya ngayon itong mga to. Kaya ang sa isip niya, wala din naman, baka ipapatay ako, ipabaril ako dito, tumalo na lang ako. Kaya doon niya tinuldukan ang buhay niya. Dahil sa stress at takot na baka pag ilabas ni Libeste ito, 'di ba? Yun ang mangyayari, mga kababayan. Libeste, itong mga dokumento mula kay Cabral. Kaya kung makita natin dun sa mga letratong inilabas ng DPWH, makita natin may sugat yung kamay ni Cabral dahil dito. Duguan pangaraw yung damit ni Cabral dahil sa paper cut. Jiggy. At Gerard, ano naging reaction ni Congressman Libiste dito sa sinasabing illegal na pagkakakuha niya ng mga dokumento? Patay! Jiggy, naglabas ng isang statement itong si Libiste at talagang itinatanggi niyang illegal niyang nakuha itong mga dokumento itatanggi na sugat si mula Cabral. sa DPWH. At sinasabi rin niya na nagpapasalamat pa siya sa ahensya dahil nakumpirmang totoo yung mga hawak niyang dokumento na may basbas pangaraw ni Public Works Secretary Vince Dizon. At dagdag ni Libiste, kaduda-duda yung timing ng paglalabas ng DPWH itong mga CCTV footage at mga litrato at lalong mas kaduda-duda raw na parang may doubts o may parang
parang alinlangan ang DPWH na ilabas yung nilalaman ng mga dokumentong ito. Ang sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat daw maimbestigahan pa rin kung paano napasa kamay ni Leviste itong tinatawag Ayan. na Cabral Files. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam ni Yusek Claire Castro. Ayan yun mga kababayan, ang isa sa mga katanungan ngayon, ano bang kapangyarihan at ano bang rights ni Libeste na kunin niya itong files ni Cabral? Hindi trabaho ni Leandro Libeste ang kunin ang files ni Cabral. Ang dapat may power dyan ay si Secretary Vince Dizon. Si Secretary Vince Dizon ang pwedeng kumuha niyan, hindi si Libeste. Si Libeste po ay congressman. Wala po siyang jurisdiction dyan sa DPWH. So bakit niya kinuha? Anong purpose? Para magmukha siyang magaling? Para sabihing bata pa magaling na? Putang ina, pag ito tumaas ranggo nito, baka, naku, Lorin Ligarda, pagsabihan mo yung anak mo, ganyan talaga mga kababayan kapag galing sa broken family. Oo, minsan minsan tulibagbag, minsan matino, minsan hindi. Dalawa lang naman ang pupuntahan kapag broken family, mga kababayan. Broken family, stress sa magulang, stress sa pamilya, kaya ayan, hindi maganda ang mangyayari sa buhay. Sa News and Views ng One News. Sa unang-una kasi, syempre kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. Kasi kung pinuwersa mo to, so maaari ka pang gumawa ng mas illegal na bagay dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. Wala po akong ibinibida po Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. So ang kailangan na lang po dyan ay talaga malaman, maimbestigahan kung paano nga ba niya nakuha yung files. Yan. At Gerard, dinadawit din ni Congressman Leviste si Secretary Dizon sa mga insertion at allocable sa aligasyon ni Leviste at ano ang payag ni Secretary Dizon dito? Ito pa, dinadawit pa ni Libeste si Secretary Vince Dizon sa mga allocable daw, yung ORPIDAP or insertion. Paano nagkaroon ng insertion si Vince Dizon? Bago lang naman siya tinalaga ni PBBM nung pagkaupo pa lang ni Bunuan. So paano masali dito si Vince Dizon sa insertion? Hindi pa miyembro ng gabinete si Vince Dizon noong pinalitan ni PBBM si Bunuan. Tapos na ang insertion at that time, tapos na ang gaan noong 2024, 2025. Wala pa nga 3 buwan si Vince Dizon naging secretary ng DPWH So paano mangyari na dawit sa insertion, di ba? Kita nyo mga kababayan, dapat talaga managot si Libiste dito. Mga kababayan, si Raulo, no? Yung si Kiko Barsaga, miyaw ng miyaw, utak pusa. Ito naman si Leandro, tahol ng tahol, utak aso. Anong nangyayari sa kabataan ngayon? Akala ko ba ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan? Bakit parang nararabisan na yata? Yung isa, nagbubula ang bunganga pag nagsalita kasi utak pusa. Ito namang isa, tahol ng tahol kasi nararabisan, utak aso. Ano nangyari sa mga kabataan ngayon? Ito ba yung kadahilanan na kaya nanalo kasi ang nanay at tatay politiko? Kaya mga kababayan, ito yung aking masasabi. Hindi porket anak yan ni Digong, iboto mo na kasi anak. Isipin mo yung nagawa at proyekto at napagawa niya sa kanyang lalawigan. Iboto mo dahil may nagawa siya. Katulad niyan, hindi anak ni Lorin Ligarda, ay iboto mo na, at hindi anak ni Libeste kasi mayaman, ay iboto mo na. Iboto mo kung may nagawa siya. Pero kung binoto mo kasi sikat ang magulang, politiko ang magulang, problema mo na yan. Katulad kay Kiko Barsaga, ewan ko kung bakit binoto ng Cavite yan. Alam nyo naman na abnormal yan. Dahil ba nabigyan kayo? Dahil ba may tag-50 sa envelope? Ginapang kayo ng gabi. Tigil-tigilan nyo ko sino mga hindi nakakatanggap dyan. Sa probinsya, putang ina, sasabihin nga. Wala pang nanggapang dyan. Magkano bigay ni ganito? Magkano bigay ni ganyan? Tigil-tigilan ninyo ako. Tigil-tigilan nyo ako. Magkano bigay ni ganito? Kloso ninyo. Sinong lolokohin ninyo? Sinong hindi dumaan sa ganyan? Probinsya din ako nakatira noon. Tigil-tigilan nyo. Magkano bigay ni chairman?
300 lang, Ken. Oh, yung kay Iski Chairman, magkano? 5,000 per head. Yung kalaban, 3,000 lang. Kaya dito ako, dalawang tinanggap ko. Tanggap ako kabilaan. Bakit? Syempre, pag nanalo yan, hindi naman tayo bigyan yan ulit. Tigil-tigilan. Magkano binigay ni Mayor? Magkano kay Congressman? Oh, magkano kay Gobernur? Tigil-tigilan ninyo ako. Hindi kayo tumatanggap. Pagsasampalin ko kayo isa-isa. Botang ina nyo. Huwag na tayong maging ano dito, ha? Huwag tayong maging duwag dito. Huwag nyo kong pinagagago. Huwag nyo kong gaguhin na hindi totoong nagbibigayan. Putang ina. Sa barangay pa nga lang, nagbibigay na eh. Di ba? Putang ina, tigil-tigilan nyo kung realidad yan. Tanungin ko kayo dito, mga loyalista. Sabihin niyo sa akin, wala kayong natatanggap. Tigil-tigilan nyo nga ako. Magugulat ka nga si Purok Chairman. Nakalista kung ilan kayo. Zone 1, ilan kayo dyan pamilya. Sa pamilya mo, sir, ilan kayo dyan? Nabutante. 4 po. Ito, 20,000, tag 5,000 kayo. Kay Mayor, kay Chairman, kay Kagawad yan. At kay City Councilor. 20,000 ito, 4. Okay, maingay ha. Tapos gagapang naman yung kalaban. Magkano bang, ilan kayo dyan? 4 po. Ito, tag 3,000. Ito. 12,000 ito, 3,000 ito ha. Tigil-tigilan yung nga ako. Ako nga dati, kung kahit sino magbigay, tinatanggap ko eh. Bakit? Pag nanalo yan or matalo, hindi naman bibigyan ulit yan. Tigil-tigilan nyo ako. Tapos pag 5 na lang kayong botante, hindi nakaboto, gagapangin ka pa dun sa, presinto. Sa akin ka na. Bakit? 5 na lang, hindi ka, mamaya. 10,000 bidingan. Magkano ba sa kabila? 3 na lang boto, manalo na si Kano ba? 15,000, ako bahala sa inyo. Tigil-tigilan nyo ako dyan. Mga DDS, aminin nyo yan. Rally-rally pa nga kayo dyan. Sumasama-sama na nga kayo dyan sa rally. May tag 500 nga kayo. Nagreklamo nga kayo nung nakaraan. Imbis na 500, 200 na lang nabigay. Kaya hindi na kayo sumama pangalawa. Tigil-tigilan nyo ako. Kaya isa yan sa rason na mali nating mga butante. Hindi nagbigay ng 3 pirasong spam at 5 kilong bigas ay iboto mo na si Sam Bersosa. Hindi porket nagbigay ng libreng dilata at grocery, iboto mo na si Hani Lacuna. Tigilan nyo nga ako. Di ba? Mga kababayan, wag na tayong magaguhan. Totoo yan. Sa Bataan, tig 7K. Paldo, kung marami kayo sa bahay. Totoo yan, Sir Eddie. Diba? Sana all spam at grocery package. Aso at pusa pala, pwede iboto. Happy New Year po sa inyong lahat. At kaya nagkaisa multipurpose. Diba, Ken? Di lahat ng chairman bigay, lahat ng politiko. Diba? Hindi naman lahat. Pero, ito I will tell you frankly. Papasok ka sa politika, wala kang pera, do you think manalo ka? Wala nang ganun ngayon. Pag pumasok ka pagiging mayor, chairman, barangay kagawad, maghanda ka ng 1 milyon pag magbarangay chairman ka or magkagawad ka. Pag wala kang 1 milyon, nga ka, hindi ka mananalo, maniwala ka sa akin. Kaya isa din yan sa masakit sa atin mga Pilipino. Porket may pera, iboto. Kasi nagbigay. Ganun na, di ba yan yung mga sakit natin? Diba? Iboto. Bakit? Nagbigay yan, boto mo. Sino yung hindi nagbigay? Hindi ko iboto, walang bigay eh. Di ba? Yan yung lagi. Diyos ko, dati nakatira ako sa Santa Mesa, ang daming marites dyan. Putang inang yung mga marites sa Santa Mesa. Wala akong pinangalanan, huwag kayo masaktan. Pero ang dami niyan. Bawat kanto dyan, barangay eh. Bakit? Kanong bigay ni ganito? 2.5. Si hindi nga ako pinansin. Hindi ko iboto yan. Nung nanalo, sabay-sabay nga. Tapos pag tinanong, chairman, nanalo ka na. Bakit? Wala kang proyekto. Hindi ba binigyan ko na kayo ng eleksyon? Wala ka nang masingil. Bakit? Binigyan ka ni. Sabi ni Ma'am R. Villegas, bakit Ken si Mayor Vico nanalo walang bigay? Sabi ko, ma'am, ganito yan. Imposibleng si Vico Soto tumakbo yan, walang perang gamit.
Siyempre, anong ipakain niya doon sa mga cheerleaders niya? Oh, sa mga musician, sa convoy, sa mga staff. Kailangan talaga may gastos, mga kababayan. Hindi ko naman sinabing namili siya ng boto, pero kailangan niyang gumastos. Ganun yun. Oh. Sabotable na yun kung may aabot ka or hindi. May pondo talaga. Mahirap kasi ngayon mga kababayan, tumakbo ka walang pera, hindi ka talaga mananalo. Sige nga, try mong tumakbo na puro lang voluntaryo, supporter mo, walang ganun. Pag voluntaryo lang ang supporter mo, walang ganun. Kailangan yung mga supporter mo, pakainin mo yan, budgetan mo yan, ito yung sahod nila. Yan yung nagbibitbit ng speaker mo, nagbibitbit ng microphone, nagbibitbit pa ng tubig. May driver ka pa. Yung nag-aabot ng mga t-shirt. Diba? Yung uncle ko humiram ng 50K. Diba? Ganun yan, mga kababayan. Ganun yun. Ibig kong sabihin, hindi ko sinabing namimigay sila, pero napaka-imposible, no? Sabi dito, tahimik ka na, walang kwenta ang vlog mo. Kung walang kwenta ang vlog ko, so ano ka pa? Diba? GCB o JuCB. Kung walang kwenta ang vlog ko, ang taong nagsabi na walang kwenta ang vlog ko, yan yung taong bobo na natamaan sa mga sinasabi ko. Ganun yan. Yeah? Alam nyo, maiinis kayo kapag manood kayo dito sa live ko. Bakit? Natatamaan kayo eh. Kung hindi mo gusto rin lumayas ka, hindi ka kawalan. Realidad yung mga sinasabi ko, totoo yan. Bakit? Pilipino din ako, Pilipino kayo. Hindi naman ako Chinese. Do you think yung naranasan yung kumain ng panis? Kumain din ako. Do you think naranasan yung umutot? Umuutot din ako ay. Kung nasaktan kayo, nakakaramdam din po ako. Pilipino din ako eh. And do you think nakatanggap kayo nung last election? Nakatanggap din ako, aba. Kayo lang? Walang ganun, Mars. Pero in fairness, yung tinanggap ko, magaling, malinis. Kaya hindi ko nasabihin kung sino yun. 'Di ba? Diyos ko, realidad na yan ngayon. Sabi nga ni Biko, yung mga tao na nagbibigay at gumastos ng milyon-milyon, babawiin nila yan pag nanalo sila. Paano si Diskaya? Natalo. Natalo, walang nabawi. Siya pang binawian, nakulong pa. Di ba? So yun lang, mga kababayan.